Alright, so for today's video, we're on our way to Triumph BGC and meron tayong test ride na big bike ulit. Alright, so here's the Daytona 660. Ito na yung test ride natin for today. Hindi talaga ako fan ng mga sport bike. Pero itong Daytona 660, iba yung feel eh. Alright, so sabi ni Sir Donnie, iuwi na muna natin tong Daytona 660. Alright, so medyo nawiwili tayo mag-test ride ng mga Triumph bikes ngayon. So the last time, yung Trident 660 na bago, yung 2025. Nung huling punta kasi natin na banggit ni Sir Donnie na marami na silang test ride units ngayon. Well, nung huling daan natin dito sa C5, naka Z900 tayo. And ngayon naman, naka ADV. Nakakaubo yung yung usok nitong Jeep. Mapag-iisip ka na lang no? Paano kaya pumapasa sa yan? Sa smoke emission test. Pag nire-rehistro. Yan yung dapat pagtuunan ng pansin Yun bumangking si Idol. Mahirap gawin yun, bumangking sa diretso. Ilang advantage pag naka-ADV ka. Dali magsingit-singit. Ayan, traffic dito. Kahit anong oras ka dumaan sa part na to, talagang laging heavy traffic. Sarap din pag ADV ang dala mo dito sa BGC. Chill na chill. Yan, marami rin dito sa BGC yung mga ganitong yung literal na scooter. Ayan Alam ko may mga ganitong high speed rin Kasi isang follower natin nagpakabit ng Chigi. Pinadala niya sa akin yung picture niya ng ganito na mga electric scooter. Nalolong ride pa nila yan. Nadala nila sa Baguio. Yun, go. Alright, alright. So ito yung pinakagusto kong part pagpapuntang Triumph BGC. Ito yung straight. Alright, so we are here, Triumph BGC. Tara, let's go. Alright, so we're back at Triumph BGC and magte-test ride ulit tayo for today. And this time we will test ride the Daytona 660. The Daytona 660 is 555K. Merong riding mode, Sport, Road and Rain, switchable traction control, ride-by-wire na, and all LED lighting. Alright, so here's the Daytona 660. Ito na yung test ride natin for today. Actually, na-try ko na yung black na ganito before. Kaso sandali ko lang nagamit. Kaya when I heard na available tong red, talagang grab ko na yung chance to try it out again. Hopefully, mas ma-test ride natin ng matagal-tagal para talagang ma-feel natin yung performance and ma-experience natin yung bike. Alright. So, iba talaga ang feel pag naka-sport bike, Sarap umikot ng BGC na naka-sport bike. Poging-pogi ka Kasabay natin si Manila Automotive is trying out the new Trident 660. Tuwang-tuwa siya sa sa sport mode. Sabi ko sa'yo pag sport Hindi talaga ako fan ng mga sport bike. Pero itong Daytona 660, iba yung feel Kahit nakasubsub ka, for me, goods ako dito. Parang masarap dalhin sa malayo. Yung mga tipong itatagaytay ride mo. Kailangan namin mag U-turn papuntang Shell. Ayun, nakahanap din ng U-turn slot. Bumomba pa
Alright, so naging adventure na to guys. Hindi kami makabalik ng ng BGC. Ano ba to? Panay may harang eh. Ang hirap naman pala dito. Pag meron kang nalaktawan, nalilikuan eh, ang layo na ng ikot mo. Kahit second time pa lang nating na-try itong Daytona 660, feeling ko gamay na gamay ko na. Yung parang pakiramdam mo, tagal mo ng gamit. May mga ganun talagang bike na parang made just for you. Ayun, U-turn. Alright. Kabalik na kami ng BGC. Let's go. Sa kabila. Dito pala kami nagkamali ng pasok kanina. Alright. Wala, kung di mo alam talaga yun, ang dali magkamali. Tayo na, Rolls Royce pala yun eh. Wala ba doon sa kabila? Yan natin. Alright, so papagasan muna namin. Manila Automotive, kamusta? Goods. Alright, so sabi ni Sir Donnie, iuwi na muna natin tong Daytona 660 para mas ma-feel natin, mas ma-experience natin. So tomorrow na natin balik. Yun, so salamat. Yung si Manila Automotive naman, tong Tiger 900. Although na-test ride natin before to, very comfortable adventure bike. So okay to, at least matatry natin sa highway, sa expressway, mas malayuan na. Kasi kung dito lang sa BGC, hindi mo masyadong hindi mo masyadong ma-review. Boss Donnie. So first time natin may experience sa Daytona 660 sa expressway. Actually first time pala natin mag-sport bike sa highway. So excited na tayo dun. Then tomorrow, nagawa ko ng full review to. So ngayon parang second first impression. Ayun ang ganda ng ng panel ang laki. Alright, so far hindi pa naman sumasakit ang likod natin. Yun ang maganda dito sa sa Daytona 660. Madaling i-filter sa traffic. Yung kasabay kong naka-adventure bike nahirapan na. Naiwan na. Kung gusto mong mas maka-filter pa, pwede mo ring i-fold yung side mirror. Pero for us naman, goods na to. So excited na akong kuha ng full review to. Iba kasi pag talagang matagal sa'yo yung bike compared sa natitest ride mo lang ng 30 minutes more or less. Mas marami kang insights na nasi-share, mas marami kang nasi-share na experience, na observations about the bike. Pero goods ako dito sa sa Daytona. Hintay muna tayo dito, yung kasama natin. A few moments later. Ayun. Let's go. Bro, naka-hazard ka. Ayun, okay na. Alright, so far nag-survive naman tayo. Wala pa namang sumasakit or nangangalay sa atin. Tingin ko basta sanay ka lang talagang nakarelax yung arms mo, yung hindi stiff. Hindi ka na masyadong mangangalay nun. Medyo hindi lang enjoy pag ganitong slow moving. Pag naka-sport bike kayo, ang pinaka-stability nyo hindi dapat nanggagaling sa arms, dapat sa legs, naka-grip sa sa tangke. Pag arms kasi yung pinaka foundation mo, magiging stiff yan kasi nakapatong di ba? So dapat relax lang. Yung arms mo pang steering lang talaga. And by the way, wala rin nga palang quick shift and auto blip tong Daytona 660. Ang meron pa lang doon sa 600cc range nila is yung bagong 2025 na Trident 660. Kaya pag medyo slow moving, kailangan magsi-sit straight ako para makapag-unat-unat. Pero ang gusto ko pala dito sa side mirror niya, maganda yung visibility. Wide na wide. Nakasilaw.
Pagdala ko yung Z900, syempre naked bike yun. So sa mga ride, hindi naman ako yung mahilig mag-stop over lagi. Siguro natanli sobrang layo na ng biyahe nyo. Pero pag sport bike pala, kahit C5 lang ang takbuhan nyo, parang gusto mo muna mag-stop over eh. Gusto ko lang mag-ano, unat-unat. Yan, ang sarap. So pag sport bike, kasabihan nga, ito is pogi. Alright, balik biyahe na. Alright, so papasok na tayo ng SLEX. First time na naka sport bike sa expressway. Yung before kasi yung naka Tuono 660 ako, yung dumaan ako ng SLEX noon. Parang yung Tuono for me more on pa rin eh, may pagka naked bike pa rin. Hindi siya yung talagang sport bike ganito na nakasubsub ka. Dito yung body position mo talaga sport bike. Yung Tuono ng Aprilia, very close to Z9 pa yung body position mo dun. So para ka lang naka naked bike. Ito yung mga masarap din sa Marilaki eh. Medyo napapatahimik tayo na-enjoy natin yung ride eh. Pero siguro since bihira tayo makapag test ride ng sport bike, medyo naninibago pa rin tayo sa ergonomics ito. And by the way guys, plug ko na rin pala dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin. Please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. And again, hintayin nyo ano pala to? Second first impression. So gagawa tayo ng full review nitong Daytona 660 soon. Wala, di ba rin problema ang power dito. Very powerful bike. Yung iba kasi baka parang hesitant mag 600cc. Naisip ko na gusto nila 900 o kaya liter bike. Na, kung long ride, goods na to. Sasabay ka rin naman eh. No, diba? Siguro mas galit lang yung makina at high speed compared sa mga higher cc Siyempre wala ka na makakuha doon sa higher displacement. Yung sabi ko nga, at least for me hindi ko naman nasasagad yung power ng Z900 rin eh. Feeling ko kahit naman itong umaga itong 660, mahirap pa rin sagarin to eh sa city riding. Pag pinilit mo pang sagarin ano na yon, irresponsible and dangerous na rin yun. So kung gusto mong sumagad ng motor, dapat sa controlled environment mo gagawin yun, like sa track. Alright, so far so good Nagsusurvive tayo sa expressway on a legit sport bike. Very nice. Alright, so dito muna siguro patuloy yung video. Talaga maraming salamat sa mga sumama sa atin today. So kita kayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.